rating. Ito, pakinggan natin tong balitang to. Simulan na natin kagad para wala tayong masayang na oras. Ang net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. May Express Report si Bril Montalvo. Sa bagong survey ng Social Weather Stations o SWS noong November 24 to 30, nabawasan ang mga Pilipinong nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos habang Walang yan, Wala na nga nagtitiwala, nabawasan pa. Ay na, baka pati mga anak niya, tsaka asawa niya, hindi na rin nagtitiwala sa kanya eh. Ano ba, pagkakatiwalaan tong ganitong klase ng tao, putsangin niya, parang hindi na natutulog, hindi pa naliligo. Ang pinakamasaklap, mukhang hindi na nga kumakain, mukhang hindi pa nag-iisip. Mantakin mo, negative 3. Ay nang yan. Alam nyo ba na may chismis na hindi lang daw yan negative 3. Lower pa daw, negative 29 daw yan. Dinoktor na daw nila yan. SWS to eh. Itong kay Inday Sara, hindi daw yan plus 31. Higher daw yan. At least nasa mga nasa 70 daw yan, plus 70. Hindi daw yan ganyan na 31 lang. Kasi talagang, makikita mo naman makikita mo kung paano pinagdudumugan, dinudumog si VP Sara sa lahat ng mga probinsyang tinupuntahan niya. Ngayon nga daw nagmukhang mahal na araw dyan sa Manawag kasi nagpunta siya sa Manawag, meron siyang mga binisita dyan ng mga benepisyaryo ng kanyang magnegosyo taday. Kasi di ba merong ang tawag doon yung COA, meron silang recommendations, hindi ba? Tingnan mo talaga nag-a-adhere si Inday Sara. May recommendation ng COA na dapat lahat itong mga itong mga beneficiary nyo, dapat pinupuntahan nyo, chine-check nyo, kamusta na yung proyekto. O kaya ginawa ni Inday Sara pa mismo, nagpunta dun sa Manawag, sa Pangasinan, para i-check personally yung mga beneficiaryo ng magnegosyo taday. Saan ka naman? Diba? Si Inday Sara yan eh. So siya mismo, Hanson, nagpunta siya doon. Tapos pagkatapos, nagsimba siya dyan sa Manawag. Alam nyo ba, ang Manawag ay 2 hakbang na lang. Ilocandia na. At kasama ang Manawag, ang Pangasinan sa Solid North, ha? 2 hakbang na lang. Nandiyan na yan sa La Union. Baluarte na ng mga, ng mga Marcos yan. Kasi La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Solid North yan. Although ang Ilocos Sur kay Chavit Singson yan, pero Ilocano yan eh. Ilocanong probinsya yan. So, sinusuportahan yan yung mga Marcos. Pero alam nyo ba na dinumog siya dyan sa Pangasinan? Talagang tuwang-tuwa sa kanya yung mga tao dyan sa Pangasinan. Sabi ko nga, dapat pumunta to si Inday Sara sa Ilocos Norte eh. Sigurado ako. Baka mas kaguluhan pa si Inday Sara dyan sa Ilocos Norte kaysa dyan kay Bongbong Marcos eh. Plus 31 ang net trust rating ni Inday Sara. Sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, sobrang taas nung nakuha niya. Sa Metro Manila, siya din ang pinakamataas na nakuha. Sa Luzon, yung balance Luzon, mababa. Pero positive pa rin. Hindi siya nag-negative. So in-expect natin na may mga loyalista kasi malaki talaga ang North talaga, at least mga 60% ng Norte ay ng Luzon hindi pala. At least mga 30% ng Luzon Ilocandia kaya ganyan, mataas talaga makukuha ni Bongbong. Pero alam natin na dinoktor na yan. Pumunta ka ng Ilocos Norte, banas na din sa kanya. Mantakin mo, 2 na naging presidente ng Ilocos Norte. Walang silbi pareho. 2 presidente. Yung unang presidente, 20 plus years na naging presidente. Putang ina, walang nagawang matino sa probinsya niya. Ilan nang mga anak niya, gobernador, congressman na Marcos ang nagsilbi sa Ilocos Norte. Punta kay Ilocos Norte. Anong meron dyan? Anong meron dyan? May nag-i-invest dyan na mga Ayala land, mga condominium, ganyan, mga techno hub. May mga pabrika ba dyan? Wala. Putang ina niyan. Ang tubig nga dyan, sabi ko sa inyo, hindi pa automatic balon pa rin 2 presidente, ilan na senador na dumaan dyan, ilan ng congressman na taga Ilocos Norte na Marcos ang apelyido dumaan dyan. Tingnan mo, ikumpara mo yung Ilocos Norte pagkaliit-liit. Ikumpara mo sa Davao. Ikumpara mo na lang sa ibang probinsya, Bacolod, Cebu. City naman na yung Cebu. Pero ikumpara mo sa Iloilo, sa Bacolod. Ikumpara mo sa Kalibo. Ikumpara mo dyan. Walang talagang binatbat niyang probinsya na yan. Sa totoo lang ako taga Ilocos Sur ako ako alam ko kasi we often go home and check yung aming mga properties doon, yung mga kamag-anak namin doon.
Pag may patay, umuwi kami doon, nakikilamay kami. Pag may mga kamag-anak kami yumayako, ganun pa rin. Sabi ko sa inyo, wala pa rin pagbabago. Kung ano yung itsura ng lugar namin nung maliliit kami, siguro ngayon, mga sementado na yung mga bahay. Hanggang doon lang yun. Pero yung meron ba silang mga amenities, facilities, may pagmamalaki infrastructure doon? Walay. Maganda kalsada nila. Ano yun? Siguro dahil yun yung napapakinabangan nila, dumadaan yung mga sasakyang, mga mamahaling, mga bilyonaryong sasakyan niya doon eh. Kaya siguro magaganda yung mga kalsada nila. But other than that, wala. Tingnan mo yung mga barabarangay nila. Walang mga kakaiba. Negative. Dumami naman ang mga nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte. Sumadsad sa -3 ang trust rating ng Pangulo habang +31 naman kay VP Sara. Sa panahong ginawa ang survey na yan, mainit ang issue sa flood control scam. Kung babalikan ang mga nakaraang survey ng SWS ngayong taon, mapapansing pababa ng pababa ang trust rating ni Pangulong Marcos kumpara kay VP Sara. Noong December 2024, mataas pa ang net trust ng Pangulo na nasa +29 habang kay VP Sara ay +23. Mantakin mo, 2024, mas mataas daw si Bongbong kaysa kay Inday. Mantakin mo yan. Maniniwala ka ba dyan? Alam mo, rigged eh. Pero hindi nila kayang doktorin eh. Kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo. Pagdating sa eleksyon, natatakot kayo, di ba? Natatakot kayo kay George Garcia. Kasi wala tayong power eh. Para si George Garcia, mawala dyan sa Comelec eh. Unless mamatay yan. Halimbawa, bangungutin, mamaimpacho, tapos matulog, hindi na magising. Ganun. O kaya naliligo siya, tapos nagbabatab siya, aksidenteng nalaglag doon sa batab, yung blower, na kuryente siya, ganyan. Naprito siya doon, napakuluan siya sa tubig. Yung mga ganung bagay na uncontrollable, yun yung mga posibilidad eh, yung na mawala yan sa Comelec eh. Pero itong si Garcia, tatakot kayo sa kanya dahil sa Smartmatic, Smart Magic, nadaya niya yung Duterte. Pagdating sa mga bossing, pagdating sa presidential election, yung isang tao lang yung iboboto. Tapos sobrang laki, sobrang layo ng agwat. Halimbawa, si Inday Sara, nakakuha siya ng Vice President, tumakbo siyang Vice President ng 32 plus million. O yung kasama niya, wala pang 10 milyon, wala pang 5 milyon. O yun mga ganun, mahirap dayain yun mga bossing. Kitang-kita, halatang-halata. Hindi niya kayang dayain yan. So kung magsasama-sama tayo, magbubuklod-buklod tayo lahat-lahat ng galit natin, gagamitin natin sa pagboto, isang tao lang boboto natin si Inday Sara. Wala nang iba. Magkakaisa tayo. Kahit may tumakbo pang alyado ng mga Duterte na makakalaban ni Inday Sara, X yan. Inday Sara lang tayo. Kasi ganito ginagawa ng administrasyon ngayon. Balita ko Ang ginagawa ng administrasyon ngayon, kumakausap ng mga dikit kay Pangulong Duterte noon. Kumakausap ng mga dikit, sobrang dikit kay Pangulong Duterte noon. Tapos, yun yung mga, ikino-convert nila yun at yun yung papatakbuhin nila. Hindi para manalo hindi para manalo, kundi para mahati yung boto. Halimbawa, si Inday, biglang papatakbuhin si Banat Bay. Ilan yung subscriber ni Banat Bay? Siyempre, boboto yun kay Banat Bay. Kahit papaano, hihina ng hihina yung boto ni Inday. Magpapatakbo sila at least mga 5 na mga Duterte aligned na mga politicians. Para kahit papaano yung boto ni Inday Sara mabasag ng bahagya, tapos magpapatakbo sila ng isa na manok nila. So magtutulong-tulong sila para yung medyo matibag nila yung solid na 32 million ni Inday Sara. Ngayon kung tayo firm, VP Sara lang tayo. Halimbawa si VP Sara biglang kinalaban ni Pulong Duterte, halimbawa. Si Inday Sara biglang kinalaban ni Pulong, tapos si Pulong pala nabili na nila. Di ba? Syempre magkapatid yan, no? Sino ngayon boboto natin? Ako, parang mas gusto ko si Pulong. Di ba? Somehow makakasugat si Pulong, makakuha siya ng boto kahit 10 lang yan. Man na bawasan pa rin na 10 yung boto kay Inday Sara. Di ba? Ganun ang gagawin nila. Kaya focus lang tayo. Kahit si Pulong pakalaban. Kahit si Busdada kalaban ni Inday Sara sa 2028 elections, kahit na halimbawa pinatakbo si Attorney Torion o ganyan, o kaya pinatakbo si Baste. Nabili na nila si Baste. Halimbawa pinatakbo kalaban ni Inday Sara. Ayan, yan yung mga gagawin nila para mabasag, hindi lang maupo si Inday Sara. At yung mga yan, willing sila
na maglagay ng presidente dyan, kahit sino, wag lang si Inday Sara. Kasi si Inday Sara, hindi talaga nila yung mamamanipulate, hindi talaga yung matatakot, hindi nila mababribe yan eh. Maglalagay sila dyan, kahit hindi nila kaalyado, pero maglalagay sila dyan. Dahil sa dami ng pera nila, gagawin nilang kurakot yung utak niya. Yan ang magtatrabaho para sa kanila. Parang si Bongbong ngayon. O si Bongbong ngayon, wala namang alam yan eh. Wala namang alam yan. May nagko-control dyan. Merong taong nag-uutos dyan kung ano yung mga gagawin niya. Kung ano mga kabulustogan yung mga gagawin nila. Pirma lang ng pirma yan. Weak leader. Ayun o, negative 3. O, kaya kailangan, focus tayo lahat kay Inday Sara. Inday Sara, Inday Sara. Sino man kalaban niya, dati man kakampi, dati mang jowa, dati mang tao niya. O, basta wag na wag tayong mawawala doon sa direksyon na si Inday Sara, si Inday Sara, si Inday Sara lang. O, para pag solid na solid yung boto ni Inday Sara, naabot niya ulit yung pinakamataas, 32 million na nakaraan, umabot siya halimbawa, 35 million. Hindi na kayang talunin yan, hindi na kayang dayaan ni George Garcia yan. Lagyan niya sa kukote niyo O, diretso. Pero pagdating ng Enero, bumaba ng 5 puntos ang net trust ng Pangulo na nasa plus 24 na lang. Bumaba rin ang kay VP Sara ng 4 na puntos at naging plus 19 na lang. Noong buwan ng Hunyo, mas bumaba pa ng 6 na puntos ang net trust rating ni PBBM na nasa plus 18 na lang, habang kay VP Sara dumoble sa plus 38. Sa panahong iyon, katatapos lang ng midterm elections kung saan 6 lang sa 11 kandidato sa pagkasenador na inendorso ng Pangulo ang nanalo. Pinagbitiw ni PBBM ang lahat ng gabinete para magkaroon ng balasahan. Sa panahon ding iyon, mainit na isyu ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kahit Marso pa ito nangyari. At noong Setyembre, mas lalo pang bumaba ang net trust rating ng Pangulo sa plus 7 habang plus 25 naman kay VP Sara. Sa buwang iyon, kaliwat kanan ang mga kilos protesta kontra korupsyon. Para sa political science professor na si Jean Franco, bababa ang tiwala ng publiko sa Pangulo kung wala siyang maipapakulong na malalaking personalidad na sangkot sa anomalya. And more importantly, dapat yung kung talagang involved yung mga taong malapit sa kanya, anuhin niya, no? Ipakulong niya, no? Kasi alam mo, yun ang iniintay ng taong bayan, no? So, ibig sabihin, wala nang way, wala nang paraan para tumaas pa yung rating ni Bongbong. Bakit? Walang ipapakulong yan eh. Alam mo talaga na walang ipapakulong. Kita mo yung ICI. Nauna pang ma-ICU yung ICI kesa makapagpakulong ng mga flood control scandal, mga nakinabang na mga politiko, di ba? O kita mo, namatay na lang yung mga ipinatawag dyan sa Senado na key personalities para mailabas itong mga pangalan na ito. Hanggat hindi nakukulong, mga bossing hanggat hindi nakukulong si Zaldico, si Romualdez, tsaka si Sandro, wala talaga. Maaaring mailigtas ni Bongbong Marcos yung sarili niya. Kasi pwede siya lang, may pakulong niya sarili niya, di ba? Ang gusto lang naman natin gawin niya is umalis siya sa posisyon, delikadesa, sa dami ng kahayupan nyo, umalis ka na lang. Hindi naman niya gagawin yan. So definitely, kung si Bongbong yung gusto nating makulong, hindi ngayon. Maaaring sa susunod na administrasyon, maimbestigahan yan, wala na siyang immunity, ayan, pwedeng makulong yan. Pwede na nating ihatid sa pwede na nating ihatid sa ICC yan para mayroon ng kakwentuhan si Pangulo dun. Si Pangulong Duterte, kwentuhan siya. Kaya lang, wala mong kwentang kakwentuhan yan eh. Si Bongbong, wala mang alam yan. So, at least man lang si Romualdez, bukod sa makasuhan, i-freeze yung assets at makita mo na talagang gustong panagutin, tsaka yung anak niya, hindi na tataas yung trust ratings na yan. So talagang mababaliw si Claire Castro kakaisip kung papaano didepensahan itong pagbulusok kasi yun ang trend since 2025, isang taon. Lahat pababa, walang trend na umakyat eh. So pabulusok eh. O kahit anong gawin niyang kaeklatan, puro pabulusok. Saan ka naman makakita? Magtitiwala ka ba sa isang presidente? Putain na. Pati yung kontribusyon sa SSS, pati yung calamity fund binabalita na. Basura, kulang na lang ibalita niyan kung sinong nanalo sa Hinebra tsaka sa talk and text kagabi Alam mo yun, wala na siyang nagawa sa bayang Pilipinas, wala siyang maipakita ng mga proyekto, kaya nangaagaw siya ng mga proyekto. Inaantay niyang matapos yung mga proyekto para makapag-inaugurate siya. Ang dami niyang ipinangako, kahit isa wala siyang na-deliver. Tapos ito pa nangyayari sa flood control, wala pa nakukulong. Putangin na, lahat talaga pabulusok downwards
So wala nang pag-asa ito. For the next 2-3 years, wala na to. Hindi na to beyond recovery. Sabi ko nga sa inyo, sini-CPR na yan eh. Ginaganon na yan. Patay na. Patay na yung administrasyon niya, wala nang buhay, flatline na, pinipilit na lang nilang buhayin, pero siguro kahit milagro ni Satanas, hindi na mabubuhay, ma-re-revive itong patay na gobyerno ni Bongbong. Wala na pag-asa ito mga bossing pababae. Ayan, unless, sabi nga nitong, sino ba to? Unless meron talaga siyang isang malaking tao na may pakulong. Sino yan? Pinsan niya. Hanggat hindi nangyayari yan, na yung pinsan niya mapanagot dito, kasi alam naman ng lahat na pinsan niya talaga yan si Romualdez talaga yan at saka siya. Pero at least man lang si Romualdez, saka na siya, doon lang si Bongbong Marcos kahit pa paano medyo may iaangat niya yung kanyang sarili. Na talagang wala siyang sinino kahit pinsan niya, pinakulong niya. Yun lang ang statement na pwede niyang gawin para maging okay pa ito. But until then, wala. Tingnan ninyo. Asa na si Zaldico? Di ba? Matagal na nahimik si Romualdez. Tapos ang init-init, trending si Zaldico. Nasaan na siya? Wala na si Zaldico, mga bossing. Hindi na natin mahagilap si Zaldico. Yung mga expose niya biglang nahinto. Pero nakapag-move siya ng 5 bilyon na pera niya. Palabas ng Pilipinas. Paano ka makakapag-move ng 5 bilyon kung naka-freeze lahat ng assets mo? Dito, baka kinausap nila yung si Zaldico, yung abogado niya, kinausap siguro nila na para manahimik ka, alam ko naman na kaya ka nag-iingay, wala ka ng panggasta dyan, sige, luluwagan namin yung freeze order, tapos makakuha ka ng pera, isasara namin ulit. Huwag ka na maingay kasi bigla siyang huminto bigla siyang nawala imposible na ang init-init mo, ang lakas-lakas mo, ang ganda-ganda ng trend mo, tapos bigla kang nawala. Di ba? Nagulat ka rin. Hinahanap mo rin siya, no? Nawala siya bigla. Bakit? Natap na nila yan. Kasi nga kasapakat nila yan Kasabwat nila yan Kaya wala na yan. Tapos, tinan mo, pinatay nila yung Senate Blue Ribbon na committee ni Ping Lacson. Wala na din. Hindi na rin kumikilos. Ang Kongreso, may hearing ba tungkol dito? Wala na din. Umasa na lang sila sa ICI. Yung ICI, wala na, patay na Bantakin mo, sabi ni Claire Castro, nagawa na daw noong bagong nag-resign na babaeng membro ng ICI nagawa na daw niya yung mandato niya. Putang ina, anong mandato nagawa niya? Wala nga silang naipakulong. Diskaya lang naipakulong nila. Walang hiya. Paano magtitiwala taong bayan sa inyo? Iniloloko nyo taong bayan. Ito ang kagandahan Nakausap ko talaga yung tatay ni Banat Bay tungkol dito. Kasi nung martial law, siga na yung tatay ni Banat Bay. Sabi niya, alam mo, ang kagandahan, napakalaki talaga ng naitutulong yung mga vlogger ngayon. Kasi noong panahon namin, kung ano lang yung sabihin ng media sa amin, yun lang yung pakikinggan namin. Kung anong sabihin ng media, yun lang yung aming papanigan. Wala nang iba. Pero ngayon, at least may kumakounter na nandiyan kayo na mga vlogger na kumakounter doon sa propaganda ng mainstream media. Kasi na-realize nila na niloko din sila ng mainstream media nung EDSA Revolution 1 Di ba? Ngayon, ganun pa rin ang ginagawa ng mainstream media. Niloloko ang taong bayan, pero ang kagandahan, meron ng Boss Dada Banateros na kumakounter doon sa mga propaganda ng mga mainstream media. Ine-expose natin yung totoong side ng istorya. Yung other side at least. Kung sinong totoo, bahala na kayo kung kanino kayo maniniwala. Pero ipinakikita natin, may side ang media, may side ang vlogger, bahala na kayo tumimbang. Yun ang kagandahan daw ngayon. Kaya nga, nagpapasalamat si attorney sa akin, sa Boss Dada, sa inyong lahat ng mga vloggers. Maraming salamat sa inyo dahil ang tatapang nyo, dahil sa inyo, nagkakaroon na ngayon ng choice ang Pilipino kung kanino maniniwala. Magpapaloko na lang ba sila or pakinggan kayo at oo nga may punto So somehow meron tayong kumbaga nababalansin natin yung mga sitwasyon, yung mga istorya, yung mga propaganda, naka-counter natin. Kaya lagi niyong ilalike at i-share tong mga video natin dahil importante yan. Si Zaldico, wala na. ICI, wala na. Congress, nag-hearing, wala. Mas nauna pa nilang ipaglamay si Akop. Si Ping Lacson, wala. Tingnan mo, anong sabi ni Ping Lacson doon sa inilabas ni Libiste? Dinay yan ni Vince yung sa DPWH. Si Vince, dinay niya yung sinasabi ni Libiste, naglabas si Libiste ng mga emails galing kay Vince Dizon. Tapos sinabi pa ni Ping Lacson na hindi pa patay si Cabral, kinokontak na siya ni Libiste na Senator, usap tayo kasi tungkol dito sa Cabral files. Pinakinggan ba ni Lacson? Hindi.
Hindi ba? Alam mo, ang dami ng kinonfirm ni Lacson. Kinonfirm ni Lacson na totoo yung sinasabi ni Zaldico na involved ang DBM. O kita mo, napatawag na ba sila Pangandaman? ES Bersamin, napatawag na ba? Hindi pa? Inan yan. Pinaglololoko tayo ng mga yan. O kaya makikinig kayo sa mga expose ng mga vlogger dahil wala na, nakakalimutan nyo na eh. Hindi nyo na hinahanap si Zaldico. Si Zaldico, binabalita pa ba ng mainstream media? Si Zaldico, kinokontent pa ba ng mga malalagkit, mga mababantot at mga pangit na mga vlogger ni Bongbong? Hindi na. Binaon na nila sa limot si yung mga testimonya ni Zaldico. Si Zaldico pa, hindi mo alam kung buhay o patay na eh. Kasi biglang nawala eh. Napaka-imposible na bigla siyang mawawala ng ganun-ganun lang unless talagang na-tap nila yan. Kaya hindi na nagsasalta. Katulad yung Guteza. Ngayon, nawawala na. O, hindi ba? Talagang sindikato itong nasa gobyerno na ito. Napakadelikado. Unless gawin niya yon, ang mangyayari talagang napaka lame duck na ng sitwasyon niya, no, in the next 3 years. Nagbabalik Lame duck. O, ibig sabihin, wala nang silbi. Ibig sabihin, wala nang mangyayari, wala nang makikinig sa kanya. Kahit sino pang investor, congressman, senador, mayor, kabarangay chairman, ay wala nang tiwala sa kanya. Oh, ganun ang mangyayari niyan. So pabagsak ng pabagsak yan. Imagine mo 3 years pa lang at 31 million yung nakuha mong boto. 31 million ha. In 3 years time, tinabla ka na kagad ng 31 million. Dapat wake up call na sa'yo yan. Na itigil nyo na yung ginagawa ninyong kademonyohan. Magtrabaho naman kayo para sa mga Pilipino. Wala putsang ina. Lahat ng mga cronies mo, lahat ng mga elitista mong mga kakilala, inilagay mo sa posisyon, puro mata pobre. Tingnan mo sinabi ni Vilma Santos na tayo daw mga nasa ibaba kaya binabatikos daw sila dahil sila yung nasa taas. Oo, lang po, Madam Vilma Santos, konting lapag ng paa sa lupa dahil puta dati ka lang Ballstar. Kung sino-sinong burat ang dumampi sa iyo para umabot ka diyan sa tugatog ng tagumpay, kaya wag kang magmamalinis. Hindi ka nakarating diyan sa tagumpay na yan ng maayos na paraan. Kaya wag kang masyadong magyabang. Baka nga kaya ka lang Baka nga kaya ka lang nagustuhan ng mister mo dahil nung kabataan niya pinagjaja ko lang kanya. Gusto nyo balahuraan, di ba? O, balahura kayo Mantakin mo, ang tingin mo sa tao nasa ibaba, kami nasa taas. Gago ka pala Bilang isang gobernador, dapat nga ang puso mo nasa mahihirap, ang pinagsisilbihan mo mahihirap. Di ka naman naging gobernador para sa mga mayayaman Naging gobernador ka para sa mahihirap, tapos mamatahin mo yung mga mahihirap na inggit lang kayo sa amin dahil meron kaming mga bagay-bagay na wala kayo. Talagang nakakainggit. Nakakainggit kasi ang sarap-sarap ng buhay nyo, yung mga taong pinagsisilbihan nyo, isang kaig, isang tuka pa rin. Dapat nga nahihiya kayo na sa probinsya ninyo marami pa rin mahihirap Mantakin mo, kayo ang dapat nag-aangat ng buhay ng mga kababayan nyo, constituents ninyo, tapos idinadown nyo pa. O ngayon magagalit kayo, ba't ganyan ka naman magsalita? Boss Dadam, bastos ng bibig mo, iba yung mas bastos kayo Mas masama ang ugali ninyo mas mata pobre kayo Tapos pag kayo pinagsabihan na ganyan, magdidimanda kayo. Mag-iiyak-iyak kayo. Lakas-lakas ng loob nyong mga mata sa kapwa ninyo Tapos pag kayo yung minamata, kayo yung binababoy, nagagalit kayo. Di ba, yabang-yabang nitong Vilma Santos na to, kala mo naman, hindi ka nga nanalo kay Nora Honor Mas magaling si Nora Honor sa'yo, tumigil ka. Kamukha pa naman ng nanay ko si Nora Honor. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw sa harap.
ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming